Magandang oras muli sa inyo mga kababayan. Welcome po dito sa Kape at Balita. Dito pa rin sa Radyo Pilipino UK, dito po sa lungsod ng London. Araw po ng Lunes ngayon mga kaibigan. Ho? Unang araw ng Lunes ng January 2025. Nako, nagkatotoo na. Ito na po yung sinasabi ko last year. Nabanggit ko na po ito sa isang vlog ko mga kaibigan na maghahain ngayong araw ng ikaapat na impeachment laban po kay VP Sara. Nakabantay po ang Kamara sa posible na paghahain ngayong araw ng ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na umano'y i-endorso ng mula 10 hanggang 12 kongresista mula po naman sa pinagsanib na mayorya at minorya ng Kamara. Ang pagkakaiba daw nito sa mga naunang complaints ay ang substantial na suporta mula po naman sa majority coalition members. Ito yung pahayag po ng convicted na congresswoman ng party list, itong si Franz Castro. Substantial support, 10 to 12 congressman, masasabi po niyang substantial support yon. Hindi mo naman kailangang ganyang kadaming kongresista na mag-endorse eh. Pero ipinagmamalaki niya, gusto niyang palutangin na napakadaming kongresista ang susuporta dito sa impeachment complaint. Ikaapat laban kay VP Sara. Nakita niyo na ho yung sunod-sunod na namang pag-atake sa ikalawang Pangulo. Itong taon ho na ito mga kaibigan, 2025 January, ang pambungad na banat kay VP Sara ay yung pagtatanggal sa kanya diyan sa National Security Council bilang miyembro kasama ng mga dating presidente ng Pilipinas. O ilang araw lamang ang nakalilipas. Ito na naman, pang-apat na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang maganda rito, mga kaibigan, handang-handa si VP Sara bilang isang matapang talaga na napatunayan niya kung gaano siya katapang. Handang-handa siyang harapin ilan mang impeachment yan, mga kaibigan. Hindi po niya atrasan yan. Sino ba itong laging nagpapalutang ng mga impeachment na yan? Itong si Franz Castro, convicted ho ito eh. Convicted ho na party list. Komunista ho ito mga kaibigan. Marami na ho nagpatunay na siya ay miyembro po ng New People's Army. Hindi ko alam bakit itong party list system na ito ipinapayagan ho talaga yung mga komunista na makapasok dyan sa ating kongreso. Lagi ho nilang binabanatan ang pamahalaan. Sino man po ang nakaupo dyan, binabanatan ho nila. Pero sila ho ay tumatanggap ng sahod mula sa gobyerno na kanilang binabanatan. Ang kakapal na mukha ng mga ito. Ngayon, wala silang mapagbuntunan ng iba ng kanilang ipinaglalaban na ideolohiya umano na matagal ng basura. Pinag-iinitan nila itong si VP Sara. Siya nga na convicted na. Ewan ko ba't hindi pa nakukulong ito. Convicted na ito sa child abuse eh. Itong si Franz Castro kasama itong si isa pang komunista. Yung may edad na rin na naging party list congressman din mga kaibigan. Ewan ko bakit hindi nakukulong ito. Ito, tingnan niyo kung paano siya bumanat kay VP Sara. Parang napakalinis nitong alin na ito. Lahat na lang gusto niyang questionin pero mali-mali naman yung kanyang mga question. Pinagtatawanan ng kanyang likuran. Itong si Franz Castro, umaasa mga kaibigan na napakadaming congressman ang susuporta sa kanilang impeachment complaint na ito, itong ikaapat. Ang Kongreso kasalukuyan nakareses pa. Nakareses pa ngayon ng Kongreso eh. At nakatakda silang magbukas sa darating po na Lunes, Enero at 13. Magbubukas po muli ang sesyon ng Kongreso sa darating po na Lunes, ika-13 sa buwan ng Enero. Malapit na ang magsimula ang kampanya, di ba? May panahon pa kaya ang mga kongresista at mga mambabatas na harapin itong mga impeachment complaint na ito na napakadami laban kay VP Sara? Alangan naman na uunahin ho nila na bigyan ng pansin itong impeachment complaint na ito kaysa doon sa mga kampanya, doon sa kanilang mga distrito, lalo na ho yung mga re-electionist congressman.
lalo na po kung naka-ready na diyan yung kanilang mga ayuda-ayuda, mga AKAP, AIX, at kung ano-ano pa na ayuda na talaga po namang tinahing election money, ipamigay sa mga tao na mga mambabatas. O, kunyari ayuda, pero ipamimigay nila, sila ang mamimigay para yung kanilang pangalan ay maalala ng taong bayan. Ang bait ng kongresista namin, ang bait ng aming kinatawan, namimigay lagi ng pera. So, parang ano lang yan short term lamang ho yan mga kaibigan, alalahanin ho ninyo na kapagka namimigay ng pera, namimigay ng sinasabi nilang ayuda yung mga kongresista, palalabasin nila na may utang na loob kayo sa kanya kaya kailangan niyo silang iboto. Maging matalino na ho kayo, tanggapin niyo. Pero huwag silang iboto dahil tiyak na kapagka nanalo ang mga yan, babalikan kayo at sisingilin kayo, mga kaibigan, ng kanilang mga ibinigay na pera na yan. So itong impeachment complaint na ito mga kaibigan, isang pagpapatunay lamang ho na talagang binabakbakan ng todo itong si VP Sara para mapasama ang kanyang imahe mga kaibigan. No? Pero ang hindi nila nalalaman, yung mga taong nagmamahal at sumusuporta sa mga Duterte, mga taong naniniwala sa kanila ano man ang mangyari, hindi nila sila matitibag mga kaibigan, mananatili sila. Kasi sa totoo lang, para sa akin lamang ho, yung tapang na ipinakikita ni Vice President Sara Duterte, yun ho ang kailangan na leader ng Pilipinas para lahat ng mga politikong magnanakaw, mga politikong tirador ng kaban ng bayan, titino. Kapag ka may tigasin kang leader, mga kaibigan, no? Magiging matatag ang pondo ng bayan. No? Walang magnanakaw, walang mga buhaya na pwedeng kumagat dyan sa kabanho ng bayan natin, mga kaibigan. Ano? Kaya sa akin lamang ho, yung tapang ni VP Sara Duterte ang kailangan ng Pilipinas. Hindi yung ngingiti-ngiti, hindi yung nagpapakyut, hindi yung nagpaparty, hindi yung nagbibidyoke, hindi yung nag invite pa ng mamahaling banda sa birthday niya. Hindi natin kailangan yan. Yung talagang sumasapak, nanunumbag, ika nga sa Bisaya. Yun ang kailangan nating leader sa Pilipinas ngayon. At yun ang tapang ni VP Sara, yun ang kailangan ng Pilipinas para kahit sino mang politiko yan, titino, mahintakutan sila mga kaibigan pag si VP Sara ang Pangulo. Kaya itong mga impeachment ho na ito, itong nagsampa na ito, nagpapalutang, itong si Franz Castro na convicted na komunista, naku po, ewan ko bakit ine-entertain pa ng Kongreso yan. Yan lamang ho. Sa magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Baka pwedeng bigyan niyo ako ng isang subscription dyan. Salamat po. Bye!